sa mahabang serye na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas na nagsimula pa noong taong 2023. Halos araw-araw ay merong mga naitatala na mga nasasawi. Ating naririnig sa mga balita, Hamas umatake sa Israel. Israel nagsagawa ng mga malalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas. At sa mga malalaking airstrike na isinagawa ng Israel sa loob ng Gaza, halos lahat ng mga infrastructures dito ay sira na. At sa kauna-unahang pagkakataon, Hamas umami na nawalan na sila ng kontrol sa Gaza. Wala na ring sweldo ang ibang mga sundalo. At ang nagsabi nito ay hindi ordinaryong Hamas lamang, sapagkat ang nagsabi nito ay security officer ng Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, paalala muna tayo, kahit hindi mo na isubscribe ang channel na ito, kahit hindi mo na ito ilike, basta pumasyal ka lang rito sa mga susunod pa nating update. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay June 9, 2025 at napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay ang pag-amin ng Hamas tungkol sa kanilang kontrol sa Gaza at sa mga armadong grupo na nasa loob mismo ng Gaza. Kumakalaban na rin sa Hamas. Sa makatuwid, hindi lang ang IDF ang umaatake sa Hamas kundi maging kapwa nila Palestino. Unahin nating pag-usapan mga kaibigan ang pag-amin ng Hamas. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, hindi ordinaryong miyembro ng Hamas ang nagsiwalat na 80% na ang kanilang kontrol sa Gaza ay wala na. Ito mga kaibigan ay sinabi mismo ng security officer ng Hamas. Kapag sinabi nating security officer mga kaibigan, of course ay kasamang mapag-uusapan dito ang kanilang financial status at ang kanilang pagtataguan. Now, alam naman siguro ng buong mundo na halos lahat ng building sa Gaza ay wasak na wasak dahil sa halos araw-araw na isinasagawang airstrike ng IDF. Maging ang kanilang leader noong nakaraan na si Yahya Sinwar ay napaslang doon nagtatago sa gibang gusali. At sa ngayon na halos wasak na lahat ng building sa Gaza, tanging tunnels na lamang ang pinagtataguan ng Hamas. At isa pa sa mga pinagtataguan ng Hamas ay ang mga hostages na kanilang hawak. Of course, hindi ito basta-bastang aatakihin ng Israel dahil pinangangalagaan nila ang kapakanan ng mga hostages. Now, sa financial naman ng Hamas mga kaibigan, napaulat na ang mga miyembro o mga sundalo ng Hamas ay nawawala na ng sweldo sapagkat ang kanilang mga sweldo mga kaibigan ay nanggagaling sa kanilang supporter na Iran. Ngayon, ang Iran ay nahaharap din sa isang napakalaking krisis. Nagkaroon din ng isang napakalaking inflation ngayon mismo sa Tehran dahil sa napakalaking damage na natamo nito dahil sa mga airstrike ng Israel. Marami sa mga nuclear facilities ng bansa ang wasak na wasak, military bases at mga buildings, mga kalsada at iba pa. Maliban pa riyan, bantay sarado ang Syria sapagkat dito sa bansang ito, pinaniniwalaan na idinadaan ni Ayatollah Ali Khamenei ang kanilang financial support para sa Hamas upang ipangsweldo sa mga sundalo nito. Ngayon, ang Syria ay nakikipagkaibigan sa Israel na siya namang kalaban ng Iran. Paano ngayon maipapadaan ng Iran ang kanilang suporta papuntang Gaza? Dagdag pa ng isang security officer ng Hamas na 95% sa kanilang mga leaders ay wala na. Ayon naman sa mga analyst at mga eksperto, hindi maikakaila na talagang tagilid ang Hamas dahil mula pa noong una, ang mga leaders nito ang tinatarget ng Israel. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Ismail Haniyeh? Nang palitan ito ni Yahya Sinwar, tinodas naman si Yahya Sinwar. Marami pa sa mga senior leaders ng Hamas ang nasawi at nang ito ay pinagpapalitan, pinapas lang naman ang pumapalit.
Dagdag pa ng security official ng Hamas na nawasak na rin daw ng Israel ang kanilang political system, maging ang military nito at ang higit sa lahat ang leadership. At ang naturang Hamas security official ay kumukuha pa ng simpatiya sa international community. Ayon sa kanya, silent daw ang mga ito. Maging ang Arab regimes ay pinatatamaan din ng naturang Hamas security official. Silent din daw sila. At ito pa ang matindi mga kaibigan, maraming mga gangs ngayon na nasa loob ng Gaza. Tinatarget na rin sila. Ibig sabihin, hindi lang Israel ang nagsasagawa ng pag-atake ngayon sa Hamas ng Gaza, kundi mismong mga Palestino sa loob ng Gaza. Kaya lang tinatawag nila ito na criminal gangs. Pero nanindigan pa rin ang naturang Hamas security official na lalaban pa rin daw sila hanggang sa katapusan. Pero inamin nila na Israel has the upper hand. Sa kabilang dako mga kaibigan, meron namang isang militia chief sa Gaza na ang kanyang pangalan ay Abu Shabab. Tahasan nitong sinabi na hindi daw kinakailangang ihinto ang civil war nito laban sa Hamas. Nako, matinding gulo ito. Dagdag pasakit ito sa kampo ng Hamas. Pinaniniwalaan na ang grupong ito ay sumusuporta sa Israel. Marami rin ang mga naniniwala na itong si Abu Shabab ay nagbibigay ng information sa Israel kung bakit napakadaling matunton ng Israel ang mga targets nito, gaya ng mga high-ranking profiles ng Hamas. Pero nang magsalita itong si Yasser Abu Shabab sa interview ng The Jerusalem Post, tahasan itong sinabi na hindi raw sila affiliated sa anumang grupo sa labas ng Gaza, lalong-lalo na raw sa puwersa ng Israel. Kundi tumitindig daw sila sa kanilang sariling paa at upang pahintuin ang nagpapahirap sa Gaza at ito nga ay ang Hamas. Hindi rin ito inamin na affiliated sila sa Palestinian Authority. Ayon kay Shabab, mahabang panahon daw na natikman nila ang bitterness and injustice na ginagawa ng Hamas sa loob ng Gaza. Kaya kung tutuusin mga kaibigan, itong grupo ni Shabab, tutol ito na magkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas. Medyo nadulas naman itong si Shabab sa kanyang mga pahayag sapagat nung una ay sinabi niyang hindi raw sila affiliated sa anumang grupo outside Gaza, pero sinabi nito na tumatanggap sila ng suporta sa ibang grupo. Di ba ang ibig sabihin nito ay parang affiliated na rin sila. Pero hindi nila sinabi kung anong grupo ito. Pero noong mga nakaraang linggo mga kaibigan, kumalat ang balita at sinabi mismo ni Benjamin Netanyahu na meron silang sinusuportahan na grupo na nasa Gaza. Nagbibigay sila ng financial at mga armas. Katulad na lang ng ibinalita ng BBC, mismong si Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagkumpirma na talagang nagbibigay sila mga kaibigan ng suporta sa mga grupo na nasa Gaza, financial man o armas. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? I-comment ang inyong mga nalalaman at opinyon at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!